masarap ang tulog ko ngayong gabi o madaling araw. Dahil nag-champion ng Gilas. Gold medalist. Okay? Gold medalist ang Gilas after 61 years. A medal in the Asian Games after 25 years. So, si Coach Tim Cone, dati bronze medalist lang. Pero ngayon, okay, bronze medalist Asian Games. Nagpa-champion din siya nung 1998 Jones Cup. 2019 SEA Games gold medalist. At ngayon, 2023 Asian Games gold medalist. So, isipin nyo na lang yun. Hindi lang sa PBA yun sa international din. Every time na siyang nagko-coach o may hawak ng national team na very hesitant siyang gawin. Kasi, sakit nga naman ng ulo Diba? Sakit ng ulo yan. Pero, pag siya may hawak, nagcha-champion. At partida, isang tune-up game lang yan. Isang tune-up game lang yan. Nag-iisang tune-up game. And then, yung 1 week preparation is may nabago pa sa lineup. Blessing in this case yung mga pumalit. Kasi kahit papaano nakatulong. Diba lahat naman sila may ambag sa tournament And hindi lang si Coach Tim dito, silang dalawa actually ni Al Francis Chua yung nag-construct nung nakita nila yung 37-month list na po pwedeng payagan, yun ang tinawagan nila at tumugon naman dun sa Call of Duty. Pumunta agad, nag-training agad dun sa Inspire, then nag-tune up ng isang beses dito, punta ng China. Akala nga hindi pa bibigyan ng accreditation Well, natalo ng isang beses. Kasi 'di ba, 2 beses nakalaban yung Jordan. Pero isang beses lang sila natalo. O gaya nitong kasi sa laro, 'di ba? Kung kailan championship doon natatalo. Nangyari din sa akin yan nung naglalaro ako sa intrams lang yun sa school. Wala kaming talo. Kung kailan championship doon kami natalo. So sakit nun. Hanggang ngayon nga hindi ko pa rin makalimutan yun So napakaganda napakaganda. So alam na nila kung sino yung hihintuin, lalo na sa defense, na hindi nabigyan ng good look si RHJ. Hindi nila pinayagan na si RHJ magkaroon ng rhythm. Hindi nila hinayaan yun. Alam nila si RHJ is not a 3-point shooter. So ang ginagawa nila, pinatitira nila si RSJ sa isang area na hindi siya komportableng tumira, which is yung 3-point area. Plus nakita nyo naman yung depensa sa kanya, kinuyog. O yung mga hater ni Kwame ngayon, hindi naman si Brownlee ang gumawa ngayon yung litaw na litaw ngayon, si Kwame. It's Kwame's game. At saka yun lumabas na yung Chris Newsome na nakikita natin sa Meralco. Kung last game against China, si Kevin Alas, diba? Magic bunot. Dito, hindi magic bunot to dahil first 5 to. Naglaro si Chris Newsome ng maayos. And take note, si Kwame, every time na-foul, yung lahat ng free throw niya pumasok. So malaking tulong sa Gilas yun. So doon mo makikita kung ano ang tamang coaching. Kasi kung yung dating team yun, sasagarin niya si Junmar Okay, sasagarin niya si Junmar kasi for offense. Hindi niya tinitignan na yung defense. Kasi ano nga yun hindi na siya kailangan magpalit. 'Di ba? Nandun na si kung tatanggalin niya si Junmar, nandun si Edu. Nandun si Kai. Isipin nyo na lang kung yung mobility ni Edu tsaka si Kai nasa loob. Si Edu tsaka si Kai Soto nasa
Ang gandang panoorin. At saka 'di ba, si Scottie is kagagaling lang sa injury, 'di ba? Kagagaling, nagre-recover pa 'yan. So why not pagsabayin mo yung mag-try ka ng different combination. O kinausap mo nga ayan, 'di ba? Hindi mo masyadong ginagamit si CJ Perez. Oh. Pero itong World Cup, itong Asian Games, pag pinapasok mo si CJ Perez sa loob ng court, nag-iiba yung tema ng laro. 'Di ba? Okay? Kasi yung effect na madadala ni Calvin Abueva, nadadala rin naman ni CJ Perez yun eh. Pinagkaiba lang is mas veterano itong si Calvin Abueva, mas may experience. So ito, marunong mag-ingat yan, marunong mag-ingat. Kasi si CJ minsan uncontrollable yung aggressiveness niya, pero yun ang maganda. Kita mo naman, may rebound, wala siyang pakialam kahit sino bumantay sa kanya, tsaka yun na nga, 'di ba? Si Newsome, lumabas yung laro kung kailan finals, yung Newsome na naglalaro sa Meralco, yun ang nakita natin. At saka yung depensa niya siya kasi yung primary defender ni Hollis Jefferson eh. Kumbaga susundan lang si Jefferson, then may tulong na lang siya every time na maiwan si Chris. Pero I think he did a great job. Hindi ko maintindihan dito sa, 'di ba? Meron kang defense offense combination na hindi mo ginagamit. 'Di ba? Si Scottie, nawawala yung laro ni Scottie nung sa World Cup, pero bakit dito sa Asian Games lumalabas yung laro ni Scottie? Kaya nga nasa gilas yan si Scottie kasi may way kung paano siya gamitin. Isipin nyo na lang kung sa World Cup, no? Si Scottie yung dumidepensa, but yung scorer mo is si Kiefer Avena. So isipin mo, magsabay yung dalawa na yun. Isipin mo, kung ginamit lang ng maayos si Kiefer o si Pugoy to help Jordan Clarkson with Scottie around, kasi hindi naman effective si Scottie with Clarkson, so try mo si Kiefer. Pag pinagsabay mo silang dalawa, para may depensa ka, hindi na po problemahin ni Kiefer. Baka help defense na lang si Kiefer sa perimeter. Ang problem, make Kiefer a scoring guard. Pwede naman gawin ni Kiefer yun. Na pwede rin gawin ni CJ Perez. Diba? Kasi may range abando ka. So gamitin mo si Kiefer, pagsabayin mo silang dalawa. Tignan ko lang kung hindi maubos yung kalaban sa foul. Iba yun eh. Yun yung problema doon sa di ba? May mga free throw pumapasok. Yung sa sistema kasi, ang nag-focus lang naman si Team Con, hindi offense defense. Ang nagpanalo sa Gilas ngayon, defense. Lalo na yung ginawa ni Kwame and Newsome. Yung laro ni Scottie, yung laro ni Kwame ngayon, at saka yung overall effect ni Brownlee, yun na nagpanalo sa Gilas. So, yun lang po.